ito po ang balita na bumigla lahat sa atin ngayong araw na ito. Kaya, Naitay Kapuso, gabayan niyo po ang mga bata sa panunood dahil maselan po ang ating balita ngayong hapon. Pumutok kahapon ang balitang tinorture di umano ni Rian Ramos at Michelle D. Ang driver ni Rian. Kasama umano nilang nanakit sa driver ang kaibigan nilang beauty queen na si Samantha Panlilio at dalawa nilang bodyguards. Paano ito nangyari? Narito po ang aming alam so far. We got a copy ng complaint affidavit, Michelle, for qualified theft against the driver of Rian. Inakusahan ni Michelle ang driver na nagnakaw di umano mula sa kanya ng mga sensitibong litrato. Ayon sa salaysay ni Michelle, nagsumbong daw sa kanya ang misis ng driver. Nahawak raw ng kanyang mister ang mga nasabing litrato na nakasilid sa isang angpaw. Ito po yung pula kung saan inilalagay ang mga regalo pag Chinese New Year. Kinumpronta raw ni Michelle ang driver ni Rian at inamin umano niyang kinuha niya ang ampaw mula sa kanyang kwarto. Dagdag ng abogado ni Michelle na si Atty. Maggie Abraham Garduque sa aming panayam sa kanya kanina, kinuha raw ng driver ang ampaw dahil akala niya meron itong lamang pera. Kinumpirma rin niya ang pag-aari ni Michelle ang mga sensitive photos na ito. Isinoli raw ng driver kay Michelle ang siyam na litrato. Pero napansin ni Michelle, kulang ito ng isa. Tinanong daw niya ang driver kung nasaan ang nawawalang litrato, pero hindi raw ito nakapagbigay ng satisfactory explanation. Dito na nagdesisyon si Michelle. Nakasuhan ng driver na humantong sa kanyang pagkakaaresto noong January 19. Madaling araw ng January 17, 3 araw bago siya inaresto, nagsimula raw ang pananakit sa driver sa loob ng condo unit ni Rian at Michelle sa Makati. Dito ay 3 araw di umano siyang ikinulong at paulit-ulit na ginulpi at tinorture ni Rian at Michelle, pati na ni Samantha at 2 pang bodyguards. Pilit daw siyang pinapaamin ng mga ito tungkol sa nawawalang sensitibong litrato. Pero iginiit niyang wala raw sa kanya ito. Sa isang punto, narinig umano niya ang 2 bodyguards na nagpaplanong pagtangkaang ang kanyang buhay. Kaya tumalon raw siya mula sa bintana ng condo unit sa 39th floor. Pero may nakapitan raw siyang lubid. Kaya nakapasok siya sa isa pang unit sa 25th floor. Pagkatapos ay bumaba raw siya sa lobby ng condo, pero naharangan siya ng 2 bodyguards at ibinalik sa unit para ituloy di umano ang pambubugbog sa kanya. At noong January 19, dinala raw siya ni Michelle at bodyguard nito sa Makati Police Station at inireklamo ng qualified theft. 3 araw ikinulong ang driver sa istasyon, pero pinalaya raw siya noong January 22 matapos ibasura ng Makati Prosecutor's Office ang reklamo. Ayon naman kay Atty. Maggie, hindi raw nakasaad sa resolution ng Prosecutor's Office na walang basehan ang reklamong qualified theft. Technical daw ang dahilan ng pagkakabasura nito. Hindi raw ito dapat isinubject sa inquest investigation, kundi sa regular preliminary investigation. Kaya magsasampa ng panibagong reklamo si Michelle laban sa driver ni Rian. Kahapon, January 28, nagtungo sa NBI ang driver kasama ang kinatawan ng Volunteers Against Crime and Corruption para magsampa ng reklamong physical assault at illegal detention kina Rian, Michelle at 3 pa. Bukod sa kanila, nireklamo rin ng driver ang 2 pang pulis na nanakit din umano sa kanya habang nasa loob siya ng presinto. Mariing itinanggi ni Michelle at Rian ang aligasyong pananakit, torture at illegal detention ng driver ni Rian. Ayon kay Atty. Maggie, hindi pa nila natatanggap ang kopya ng complaint ng driver, pero nakahanda silang sumunod sa proseso at mag-file ng kontra-salaysay. Nakausap ng aming team ngayong hapon si Atty. Maggie. Ayon sa kanya, imposibleng involved si Michelle sa aligasyon dahil buong araw raw
si Michelle nasa Iloilo noong January 17, kung kailan sinasabing nagsimula ang insidente. Ganito rin ang sinabi ng shoe designer na si Jojo Bragais at ang makeup artist na si Dave Kiambao, mga kaibigan ni Michelle sa kanilang social media posts kanina. Pinakita sa amin ni Atty. Maggie ang plane tickets ni Michelle. 8:15 ng umaga ng January 17 ang kanyang flight papuntang Iloilo at 11:30 ng gabi on the same day ang kanyang flight pabalik sa Maynila. Una nang sinabi ng driver ni Rian sa kanyang salaysay na umalis di umano si Michelle mula sa condo bandang alas 6 ng umaga noong January 17. Narito po ang pahayag ni Atty. Maggie, panoorin po natin. Physically impossible and also incredible. Kasi based on the allegation of the driver, nangyari daw yung alleged mauling and illegal detention January 17 to 19. So yun yung mga period na sinabi niya. However, records would show na si Michelle D was in Iloilo ng buong araw ng January 17 and she was able to go back to Manila only on January 18. So meron naman siyang mga plane tickets, merong mga pictures or posts niya at ng ibang tao na magpapakita na talagang nandun siya sa Miss Iloilo at nandun siya sa Iloilo noong mga panahong iyon. Noon namang dinala siya dun sa police station on January 19 for inquest investigation, it's a regular procedure ng inquest na pinapamedical yung mga arrested persons o yung mga tao na dinadala for inquest investigation. And there was no sign of any injury na nakita sa medical doon sa inquest. Otherwise, dapat nalagay na yon or na-allege doon sa inquest investigation. Isa pa doon is para sa amin yung allegations niya doon sa nangyaring mauling, hindi siya nagmamatch doon sa mga injury na pinakita niya sa interview. Kasi nakita namin sa TV kahapon na nagpakita siya ng katawan niya, na mga alleged injury niya, na may pinakita siya sa paa, tapos sa isa sa kamay, tapos sa parang sa part ng sa may underarm or kilikili. Pero ang allegation niya doon sa interview niya was sinuntok siya, sinipa, sinampal sa kanyang sinampal sa mukha, tapos sinipa at sinuntok, binugbog siya sa katawan, tapos there was daw an incident na tinusok siya ni Michelle ng kuko nito sa mata. Pero nung pinakita niya sa media kahapon, yung mga alleged injury niya, napakalinis nung katawan niya. Tapos wala rin siyang injury sa mata. So kumbaga yung mga affected areas supposedly based on his allegations ay malinis and would not support yung sinasabi niya na nagkaroon ng mauling or pambubugbog sa kanya for 3 days. Otherwise, the injury and the bruises should be manifested in his body. So, yun yung inaano namin. Para sa amin, there was no illegal detention because there was no intent to detain because on the 19th, dinala siya sa police station. If there was an intent to detain, dapat hindi siya dinala sa police station for proper investigation ng authorities. Atty. Maggie, maraming salamat. Sinusubukan din namin kunin ang pahayag ni Samantha Panlilio pero wala pa siyang tugon sa aming programa. Sa lahat ng mga personalidad, sa lahat ng mga taong involved sa kasong ito, ay bukas po ang aming programa para po sa inyong mga salaysay. Bukas ang Fast Talk with Boy Abunda para pakinggan ang inyong mga kwento. Maraming salamat po.